Good morning mga tol. Bali, welcome sa akin channel. Ang content natin ngayon ay kung paano mag-open line ng prepaid wifi Lobat Home. Okay, bali, ang gagamitin nating firmware, yung firmware ni Sir Jerome, yung private firmware niya. Ito siya guys. Yan. Bali, ito yung laman niya. Difference, old and new, drivers, firmware, IMEI changer, Open VPN, USB diagram, boot shot, and web UI customizer. Okay. So, ang una natin gagawin is install natin yung mga driver. Ito. Zoom in natin. Okay. Yan. Zoom. Yan. Install natin to. Click natin yung yes. Hintay lang tayo. And yun. Tapos na siya mag-install. Install finish. Press any key to continue. Okay. Ito ang isa pa. Install din natin yan. Click yes. Yun, tapos na siya. And then, press any key to continue. Okay. Pag natapos natin install yung mga drivers, pwede na natin backlasin ang ating modem. Yan. Ang model niya ay sana yan, model B310 AS938. Okay, kita nyo dyan. Bali, babaklasin natin to gamit ang ating screwdriver. Bali, ito pala yung mga tools na kailangan natin sa ating pag-open line. Soldering iron. Itong USB cord ng HDD. Bali, ginupit natin siya mga tol. Kasi kailangan natin to. Itong tatlong wire na to. Yung white, green, pati black. Yan. Kailangan natin yan. Pati, sana yan. Ay. Ito. Para sa soldering iron natin. At kailangan din natin ito. Ito. Para sa jumper mode natin. Kinuha ko ito sa antena namin. Pinutol ko. Okay. Bali, makikita nyo mamaya kung para saan ito. So, babaklasin ko muna. Okay mga tol, nabaklas ko na. Bali, huwag kang samok dito.
Tapos paanda rin natin to and i-backup yung dapat i-backup. Okay? I-backup ang dapat i-backup. Kailangan natin to RJ45 connector. Ayan, paanda rin natin ang ating modem. Ayan, bali mga tol, kailangan pala natin ng speaker sa ating computer para marinig natin yung dapat marinig mamaya. Okay, kailangan natin ng speaker. Okay. Ayan. Hintayin lang natin. I-open natin yung dashboard ng ating modem. Once na nandito na tayo, kailangan natin i-input yung username pati password para ma-access natin yung loob. Bali, makukuha natin yung username pati password dito sa puwit ng ating modem. Ayan. Ang username niya is user. Tapos ang password niya yung alt i03e1t3. Okay, input ko lang mga tol. Login. Okay, bali ganyan yung lumabas. Insert SIM card kasi hindi ko nilagyan ng SIM. Bali, ang sunod niya, go to home. Tapos pupunta tayo sa advanced settings niya. And sa device information, i-backup natin ito. Yung IMEI. Klaro ba dyan? Wala, ganyan. Yung IMEI number, i-backup natin yan. Pati itong landmark address, backup din natin to. Tandaan nyo dapat make sure na tama yung pag-backup nyo dito. Kasi in case na may mali, may error na may error na mangyayari sa modem natin. Okay, bali iba-backup muna natin yan. Dito na lang. Backup natin yung IMEI number. Control C. Punta tayo sa notepad, then Control B. Yan. Pati itong landmark address. Copy rin natin yan. Control C. Yan, Control B. Bali itong landmark address, alisin natin tong ito, anong tawag dito sa dalawang tuldok na yan. Yan, tatanggalin natin yan. Tanggalin. Yan. Bali, ang next, yung ating serial number.
Yung serial number natin makikita din sa modem. Yang SN tapos KSD7S1 198 3000 1576. Okay. Input lang natin mga lods. KDS KSD pala, sorry. KSD 7S1 9 3000 1576. Okay, na-input ko na siya. Bali, ang sunod naman ay babackup natin yung device name or device SSID. Punta tayo sa WLAN, then WLAN basic settings, and ito, kakopy natin to SSID. Malabo, teka lang. Yan. Ulitin ko, punta tayo sa WLAN, tapos WLAN settings, basic settings, and babackup natin to. Control C. Ito yung SSID ng modem natin. Control V sa atin notepad. Then yung password naman, ito, copy natin yan. Copy. Paste natin sa notepad. Bali, ito yung dapat natin i-backup. Ito yung IMEI, MAC address, serial number, SSID, Wi-Fi password. Okay, kuha nyo mga tol. Yan ang kailangan natin i-backup. Then isa-save natin yan para may backup tayo in case na mag-run out yan. Then i-close na natin yung ating dashboard. Bali, teka lang, mapapansin nyo dito, ang una niyang dashboard is 192.168.254.254. Pag na-open line na to, yan. Pag na-open line na yan, ang magiging dashboard niya is 192.168.8.1. Okay? Bali, i-close na natin yung dashboard niya. Ayan. Bali, papatay na natin yung modem. Ano to? Tawag dito, i-connect natin yung ito, USB cord sa ating modem gamit ang soldering iron. Alisin natin yan, pati ito. Yan. Hindi na siya connected sa ating computer. Bali, ito yung ano to, blueprint niya kung saan natin ikakabit itong tatlong wires. Ito yung blueprint niya. Ito. Bali, pag nakat nyo pala yung wire, apat ito, pag nakat nyo yung USB cord, apat yung wire na, may red pa yan. Pero, ang sabi doon sa ating forum, i-cut na lang daw yung red para maiwasan daw yung error. Yan. Bali, makikita nyo dito, ito yung sa red yung una, then white ang pangalawa, pangatlo yung green, pangapat yung black. Bali, saan natin yan ikakabit? Dito mga tol, dito sa butas na yan. Papansin nyo, apat yan, diba? Gayahin nyo yung nasa desktop natin, yan.
Bali, soldering ko muna mga tol. Okay mga tol, tapos ko na siya i-soldering. Bali, ito yung kinalabasan. Yan. Bali mga tol, kung nahihirapan kayo mag-soldering, magpatulong na lang kayo sa mas marunong or punta na lang kayo sa mga technician natin para mas madali, para mas mabilis din. Okay, yan. Una, yung white, then green at black. Okay, yan. Yan. Bali, ang next step natin, gagamitan natin siya ng jumper. At i-connect natin ang USB cord sa ating computer. Connect natin to. Oops. Wala. And then gagamitan natin siya ng jumper. Paano mag-jumper? Isan ikakabit. Nakikita nyo itong yan. Yung dalawang red dyan natin ikakabit. Yung jumper. Ito. Yung maliit na wire. Ayan, tawag dito. Ito, ikakabit natin yan. Kakabit natin. Teka lang. Yan. Tapos mga tol, make sure na nakasaksak yung power adapter natin. Kasi paanda rin natin ang ating modem. Bali, ito mga tol. Sana nakikita nyo dyan. Yan siya. Ang dalawa dyan. Yan. Press lang natin yan dyan. Dapat idiin nyo para maiwasan ng error. Once na nadiin natin, isasaksak natin to. Pag tumunog yung speaker nyo, ibig sabihin success. Kung hindi siya tumunog, may ulitin natin yung jumper. Sige, saksak ko na. Hindi siya tumunog, ibig sabihin mali. Ulitin natin. Idiin. Yan. Saksak ulit. Wala pa rin. Wait lang nga tol. Yan. Saksak ulit. Okay, narinig nyo, tumunog. Ibig sabihin, success yung pag-jumper natin. Tanggalin na natin to. Ito, tanggalin na natin yan. Then, iwan lang natin yan. Iwan natin yung board natin na nakasaksak sa ating USB. And then, balik tayo sa ating desktop. Yan. I-X na natin to. I-close na natin yan. Punta tayo doon sa folder ng private firmware ni Sir Jerome. Tapos punta tayo sa sa firmware pala. Okay. Then sa new. New yung gagamitin natin. Tapos
dito tayo sa itong LTE only. Yan. Yan yung pagpipilian natin. Meron siyang 3G supported na firmware. Meron din 4G or LTE only. Bali, itong 3G supported, na-try ko na siya. May error na nangyayari dyan. Mafa-flash nyo rin siya success, pero ano to? Bigla na lang mawawala yung signal ng modem natin or yung network niya. Sinasabi niya doon is no service, ganun, etc. ganun. Kaya recommend ko itong 4G or LTE only. Yan. Bali, i-check natin kung nakakonect ba talaga yung modem natin. Naka USB mode siya. Yung pala yung tawag doon. Punta tayo sa device manager and i-check natin dito sa port. Makikita nyo itong Huawei Mobile Connect download port COM3. Sabihin connected na yung modem natin via USB. Close na natin yan and i-run as administrator natin to. Click yes. And then yung password niya mga tol, Jerome Laliyag. Jerome Laliyag. Yan. Small letter pala yan lahat Yan. Okay natin. Bali yung sinasabi niya dyan. Yan. Lapit natin yung cam para makita nyo. Please connect your device to continue. Hayaan nyo lang kasi connected naman yung modem natin. Ayun, na-detect na niya. Ayan, hintay-hintay lang tayo mga tol. Di na natin to ikakat para walang daya. Yan. Hintayin lang natin mga tol. Yung magpa-flashing na siya. Hintayin lang mga tol. Tayin lang natin yan mga tol.
Yan. Tapos na siya, magre-reboot yung modem natin. Magre-reboot yung modem natin mga tol. Bali, pag hindi pa namatay yung mga ilaw na yan, ibig sabihin, hindi pa natapos yung installment nya. Hintayin muna natin mamatay yung mga ilaw na yan. Ayan, tumunog na. Namatay na siya, nag-reboot na. Tapos na yung installment nya. Pwede na natin yan tanggalin. Ayan, sabi dyan. Install finish. Press any key to continue. Press na natin yan. Pwede na natin tanggalin yung board natin. Okay mga tol, pag natapos yung installment ng modem natin, tanggalin na natin to. Soldering iron natin siya. Tanggalin na natin yan. Tapos ibabalik natin sa box nya. Okay. Yan mga tol, nabalik na siya. Tapos i-connect natin. Connect natin sa computer natin. Ito, pupuntahan natin yung dashboard niya. Bali, kailangan natin ng SIM na smart or talk and text or SAN para ma-check natin kung open line na ba. Ito yung gamit ko. Insert natin mga tol. Yan, inserted na. Paakanda rin natin yung RJ45, huwag kalimutan. Yan. Tayin natin. Yan. Color red siya, color red. Tayin natin, mag-pop up yung browser natin. Yan. Pop up na siya. Bali, mapapansin nyo dito, iba na yung dashboard niya. Yan, 192.168.8.1. Okay. Bali, ang username niya dito mga tol is admin. Admin din ang password niya. Admin. Then login. Yan. Click natin yung next. Tapos update manually. And then next. Yung current password natin is admin. Tama ba yun na input ko dyan? Admin. Then sa new password, admin 1 na lang. Para mas madali. Admin 1.
Ay, sorry. Admin 1. Then, click natin yung finish. Tayin natin. Please wait. Success. Okay. Tayin natin. Yan, nag-reload siya. No service daw. Bali, pupunta tayo dito sa app management. Ay, settings pala. Sorry. Sa settings. And then, sa dial up. Tapos, network setting. And then, nakikita nyo, napapansin nyo, may pagpipilian dyan. Press natin yung LTE B3 FD D1800 MHz. Pati ito, check natin yung LTE for B41, then apply. Hintayin natin. Then, punta tayo sa home. No service pa rin. Ayun. Nagkaroon na siya ng service. Yan. Bali, open line na siya. Then, next na step natin mga tol. Ibabalik natin yung binackup natin kanina na details ng ating modem. Bali, ito, punta tayo dito. Itong, kikita nyo ba ng malinaw dyan? Wala. Yan. Press natin to mga tol. X muna natin yan. Dashboard nya. And then, run as administrator. Yan. Tapos ang password nya, Jerome Laliyag. Jerome Laliyag. Okay natin. Tapos, yung binackup natin, i-open natin yun. Ang sabi doon sa kuhan is device connected, please enter IMEI number. Bali, hanapin natin yung binackup natin kanina. Ito yun. Yan. Open natin yan. Tapos, copy natin to. Copy yan. Then, i-paste natin dito. Right click lang. Ayun. Papansin nyo. Then, enter. And then, yung serial number. Copy. Punta tayo dito. Then, right click para ma-paste. Press enter. Tapos yung MAC address. MAC address, copy. Then right click, then enter. Tapos yung Wi-Fi SSID. Copy ulit. Then right click, enter. And then password. Yan. Then enter. Pag enter natin dyan, rebooting. Sabi niya rebooting. Then yung modem natin magre-reboot. And then press any key to continue. Ay, to exit pala. Sorry. Press any key to exit. Sabihin, successful yung pag balik natin yung mga binackup natin. And then after niya mag-reboot, i-reset natin para mabasa ng ating computer yung binalik natin na details.
Pindutin tusukin natin yung maliit na kon dito. Yan, para ma-reset. Ayan, magre-reboot yan mga tol. Pwede na natin i-exit yung yan, ito yung backup natin. Bali sunod na install natin yung OpenVPN. Yan. Tapos na siya mag-reboot. Open natin yung dashboard niya mga tol. Saan na ba yung Chrome natin? Bali ang dashboard niya 192.168.8.1. Paano na-dash? Paano ka? Hindi pa kagagay. Ay, ano ba to? Admin, then admin 1. Yan, success. Then, punta tayo sa settings. Check natin kung yan ba yung binackup natin. IMEI number. Tama rin mga tol. MAC address. Tama rin. Serial number. Tama rin. Nandun din. Wi-Fi SSID. Ay. Yan. Tama rin siya tol. Tama rin siya. Yung password, tama rin. Okay, bali, yan, open line na siya talaga. Mapabasa na siya ng computer natin, pati device or mobile phone, yan. Okay mga tol, tapos install natin yung OpenVPN. Open natin yung OpenVPN. Tapos ano to, sign natin. Ayun. Ay, yeah. Mga tol, kailangan pala natin i-on ito. Ito, punta tayo sa control panel. Yan. Control panel, tapos programs, and then dito sa turn Windows feature on or off. Yan. I-on natin yung telnet. Feature na telnet.
ito, i-on natin yan. I-check nyo lang tapos okay. Ganun lang. And then, umpisa na natin mag-install ng OpenVPN. Ano to? Okay. Oops, na-detect siya na virus. Higa lang. I-off natin yung security protection ng ating desktop. Turn off. Yan. Ito. Yung OpenVPN installer. Tapos, password niya is Jerome Laliag. Yan. Tayin lang natin yan. Mag-i-install siya. Then nag-reboot. Rebooting. Pati modem nag-reboot na rin. Tayin lang natin. Pwede na natin i-close to. Yan. Ayan. So, next step, open natin yung Chrome. Visit natin yung dashboard. Yan. Bali, ito yung command ng OpenVPN para ma-open natin yung dashboard nya. 192.168.8.1, then yung dalawang toolbox dyan, then 8080. Kuha nyo mga tol. Yan, then enter. Pag enter natin, yan, hihingi siya ng password, username pati password. Admin, sign in. Yan. So, successful yung pag-install natin ng built-in VPN ng ating modem. Yan siya. Bali, yung sa config nya, kung naka-avail kayo ng VPN internet connection tulad ng Haze VPN ganon, or Blue VPN ganyan, pwede kayo humingi doon ng config file para sa OpenVPN. Yung mga nakasubscribe lang sa kanila, ang bibigyan nila. At make sure na may account kayo para mapagana nyo ito. Yan. Hello mga tol, sa mga bago pa sa aking YouTube channel, sana mag-subscribe kayo at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga upcoming na videos na aking i-upload. Maraming salamat.